Bigla niyang narinig na nagsimulang magsalita ang mga mahiwagang bagay, nagulat siya sa mga boses dahil hindi pa niya ito kailanman narinig noon at gayunpaman, sa kung anong paraan ay pakiramdam niya na pamilyar sa kanya ang mga boses na iyon. Ang isa sa mga boses ay kay Leviathan at sinabi nito na matagal na panahon na mula nang huli silang nagtipon sa ganitong paraan, nang marinig iyon ay nagkomento siya na tila nagkaroon na ng kaunting pagkagusto si Leviathan kay Noah. Hindi nagtagal pagkatapos ng sandaling iyon, biglang natagpuan ni Noah ang sarili niya na muli sa totoong mundo at saglit niyang inisip kung panaginip lang ba ang kanyang naranasan, gayunpaman agad niyang napagtanto na totoo iyon dahil narinig din ng mga plebelos ang mga boses. Marami sa kanila ang naniniwala na ang mga boses ay nagmula sa langit at ipinapakita ng kalangitan ang kanilang tiwala kay Noah. Narinig din ni Indra ang mga boses at malinaw na humanga siya sa nangyari at dahil dito, sinabi niyang ang ganitong pangyayari ay dapat ipagdiwang. Para ipagdiwang ang sandaling iyon ay nagbigay ng utos si Noah kay Jiggy. Iginiit niyang magbigay ng 10 rain sa bawat tao na naruroon at nang marinig ito ng mga plebelos, agad silang nagsaya at nagbunyay ng may malaking sigla at tuwa. Hindi nagtagal ang babaeng niligtas ni Noah noon ay lumapit sa harap niya at napaluhod sa kanyang harapan, gayunpaman sa halip na tanggapin ang tulong na inaalok ni Noah ay tinanggihan niya ito. Ipinaliwanag niya na balang araw ay nais niyang maging kabalyero ni Noah. Para makamit ang layuning iyon ay naniniwala siya na kailangan niyang pagbutihin ang sarili sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at maging karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Nang marinig ito ni Noah ay tinanggihan niya ang kahilingan nitong maging kabalyero niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Noah na ang mga pangalawang ranggong kabalyero ay kadalasang tumatanggi sa tulong dahil sa kanilang pagmamataas. Iniisip nila na ang pagtanggap ng tulong ay nagpapakita ng kahinaan at ayon kay Noah, isang kalokohan ang ganitong paraan ng pag-iisip. Dagdag niya na kung talagang nais nitong maging isang unang ranggong kabalyero, hindi ito dapat matakot na tanggapin ang tulong ng iba at ang pagtanggap ng suporta ay maaaring magpalakas sa isang tao. Sa huli ay sinabi ni Noah na kung tunay itong nagnanais na maglingkod sa kanya, isa lamang ang kailangan nitong gawin. Kailangan lamang nitong iaalay ang kanyang puso at manatiling tapat. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay tumayo ang babae at umalis na may banayad na ngiti sa kanyang mukha at pinanood ni Indra ang buong pangyayari. Hindi niya inaasahan na ang isang taong bata patulad ni Noah ay magsasalita ng may ganitong kumpiyansa at karunungan. Sa mismong sandaling iyon ay biglang pumasok ang emperador sa lugar at nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Agad na yumukod sina Noah at Indra at ang lahat ng plebelos bilang tanda ng paggalang at pagkatapos ay tumingin ang emperador kay Indra at nagsalita. Binanggit niya na tiyak na napansin ni Indra kung gaano kahanga-hanga si Noah at dahil dito, naniniwala siya na ang sarili niyang apo ay magiging perpektong kapareha para sa kanya at matapos sabihin iyon, ipinapaalala ng emperador ang isang mahalagang bagay. Sa kasalukuyan ay wala sila sa loob ng palasyo kaya hindi kinakailangan ang mahigpit na pormalidad, giit niya kina Noah at Indra na maaari na silang tumayo at nang nakatayo si Noah ay gumawa siya ng isa pang nakakagulat na hakbang. Tinawag niya si Luther sa isang pisikal na anyo sa harap ng lahat, nagulat ang mga plebelos nang makita ito at kaagad pagkatapos, ginamit ni Noah ang kapangyarihan ni Leviathan at nagpalabas ng isang alon ng enerhiya sa buong lugar. Ang alon na iyon ay hindi para magpasakit ng sinuman at sa halip, nagdulot lamang ito ng matinding pakiramdam ng paghanga at paggalang sa sinumang makaramdam nito at matapos pagmasdan ang mga reaksyon ng lahat sa paligid, napansin ng ating bida na wala ni isa sa mga naruroon ang nagpapakita ng pagkapuot o nakatago na panganib. Dahil dito, napagpasyahan niya na sa ngayon ay maayos pa naman ang lahat at sinabi ni Indra na nagulat siya kung paano nananatiling kalmado si Noah kahit napakabata pa nito. Dahil dito ay inakala niya na si Noah ang unang prinsipe. Ipinaliwanag ng emperador na iyon mismo ang dahilan kung bakit ibinigay niya kay Noah ang titulong matalino na prinsipe mula pa sa simula. Naniniwala siyang talagang lalaki si Noah na karapat-dapat sa titulong iyon at pagkatapos ng lahat, napagdesisyonan na si Noah ang magsasagawa ng kanyang unang kampanyang militar ng mag-isa. Nang marinig ito ng mga plebelos ay labis silang nagulat. Napakabihira na ang isang prinsipe ay pumunta sa isang kampanya ng mag-isa at karaniwan ay naglalakbay ang mga prinsipe kasama ang malaking grupo ng mga gwardya at escort. Agad na napansin ni Noah na ang lahat ng atensyon ay napunta na sa kanya at dahil dito, naunawaan niya na ito na ang perpektong pagkakataon upang samahan at ihatid ang emperador,
Gayunpaman nang tingnan niya ang emperador ay napansin niyang naintindihan na nito ang kanyang balak. Binanggit ng emperador kay Indra na iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahanga ni Noah. Ipinaliwanag niya na inanunsyo lamang niya ang kampanyang solo upang lumikha ng pagkakataon para kay Noah na kusang magkusang loob na ihatid siya ng walang sino man ang direktang nagsasabi nito. Agad na naunawaan ni Noah ang sitwasyon at kumilos kaagad. Nang marinig ito ni Indra ay nagulat siya at inamin na hindi niya iyon napansin. Sinabi ng emperador na hindi siya nagulat dito at ipinaliwanag niya na kahit si Indra ay isang napakamahinahon at walang gaanong alalahanin na tao, kulang din ito sa pagiging sensitive sa ilang sitwasyon. Pagkatapos nito ay iginiit ng emperador kay Indra na kailangan nilang mag-usap ng private. Pareho silang pumasok sa isang karwahe at doon ay sinabi ng emperador kay Indra na balak niyang alisin ang prinsipe na tagapagmana mula sa kanyang posisyon bilang susunod na emperador. Ipinaliwanag ng emperador na inaasahan niyang sana ay naging iba ang kalabasan ng mga pangyayari, gayunpaman ngayon ay naniniwala siyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ideklara na ang prinsipe na tagapagmana ay hindi karapat-dapat na mamuno. Nagtaka si Indra kung ano ang dahilan ng napakaseryosong desisyong iyon. Ipinaliwanag ng emperador na may kinalaman ito sa insidenteng kinasasangkutan ni Gilbert at malapit doon, tahimik na pinakinggan ni Noah ang kanilang usapan. Nang marinig niya ito ay naalala niya ang nangyari noon, dahil hindi niya kayang payagan ang emperador na ipapatay ang sarili nitong anak na si Gilbert, sinubukan ni Noah na kumbansihin ang emperador na habang buhay na pagkakakulong na lamang ang ipapataw dito. Gayunpaman ang desisyong iyon ay may kapalit ngayon at dahil sa sitwasyon, mawawala sa prinsipe na tagapagmana ang kanyang posisyon at sinabi ni Indra na kung sakaling maging emperador ang prinsipe na tagapagmana, halos tiyak na magkakaroon ng malawakang pag-alis o paglilinis sa mga kalaban sa politika. Sumang-ayon ang emperador sa pangambang iyon at naniniwala siyang sina Henry, Oscar at Noah ay malamang nakabilang sa mga unang magiging target na alisin at dahil sa panganib na iyon, sinabi ng emperador na hindi niya maaaring payagan ang isang taong tulad nito na maging kanyang kahalili. Gayunpaman ay inamin ng emperador na may isa pa siyang problema, hindi pa niya napagpapasyahan kung sino ang magiging susunod na prinsipe na tagapagmana. Ipinapaalala ni Indra na nagiging problema na ang oras dahil tumatanda na ang emperador. Kung sakaling mamatay siya bago makapili ng bagong tagapagmana, maaaring mahati ang buong bansa at patuloy na nakikinig ng mabuti ang ating bida at dahil dito ay napagtanto niya na malamang na lumapit ang emperador kay Indra upang humingi ng payo. Dahil si Indra ay isa sa iilang tao na maaaring magsabi sa kanya ng totoo nang walang takot. Sa loob ng karwahe, sa wakas ay inamin ng emperador na mayroon na talaga siyang iniisip na magiging susunod na prinsipe na tagapagmana, gayunpaman ay naniniwala siyang kung iaanunsyo niya ang desisyong iyon ngayon, magdudulot lamang ito ng mas matinding alitan sa politika. Sumang-ayon si Indra na magkakaroon nga ng alitan, subalit naniniwala pa rin siyang mas mabuti iyon kaysa iwanang bakante ang posisyon ng prinsipe na tagapagmana at sa sandaling iyon, may naisip na ideya si Noah at iminungkahi niya na ipahayag na lamang ng emperador sa publiko na nakapaghanda na siya ng isang testamento, at sa testamento na iyon nakasulat ang pangalan ng kanyang napiling tagapagmana. Gayunpaman agad na itinuro ni Indra na pagkatapos mamatay ang emperador, maaaring may isang taong magpalsipika ng bagong testamento at palitan ito at iminungkahi niya na maaaring itago ng emperador ang testamento sa loob ng sarili niyang katawan. Nang marinig ng emperador ang ideyang ito ay nagulat siya, pagkatapos ay ipinaliwanag ng ating bida na maaaring magpagawa ang emperador ng isang pekeng ngipin na may maliit na ukit kung saan nakasulat ang pangalan ng napili niyang tagapagmana, dahil ang ngipin ay laging nasa bibig ng emperador at walang sino man ang maaaring palitan ito ng palihim. Pinuri ng emperador si Noah dahil sa pag-iisip ng napakatalinong solusyon, matapos pag-usapan pa ng mas mabuti ang ideya at nagpatuloy sila sa paglalakbay sa loob ng karwahe, hindi nagtagal ay pumasok sila sa palasyo at nagtungo sa silid-aralan ng emperador. Pagpasok nila sa loob, inutusan ng emperador ang mga tagapaglingkod na maghintay sa labas ng silid at huwag pahintulutan ang sino man na pumasok. Gayunpaman ay napansin ni Indra na may isang tagapaglingkod na nananatiling nakatayo sa loob ng silid. Ipinaliwanag ni Cruz na ang lalaking iyon ay isang mensahero, ang mga taong tulad niya ay palaging naruroon sa mga ganitong uri ng pagpupulong subalit ang partikular na tagapaglingkod na ito ay hindi makapagsalita, hindi makakarinig at hindi rin marunong magbasa kaya't walang panganib na matutunan o maipakalat niya ang anumang impormasyon.
Matapos ipaliwanag ito ay pinaalis ng emperador si Cruz at isinara ang pinto at nang sila na lamang ang naiwan, ibinaling ng emperador ang kanyang pansin kay Noah at sinabi niya na nagpasya siyang sundin ang planong iminungkahi ni Noah tungkol sa kanyang testamento. Binanggit ng ating bida na ikinagagalak niyang marinig iyon, gayunpaman ay idinagdag niya na may isa pang bagay na dapat isaalang-alang ng emperador at iminungkahi ni Noah na ang lahat ng kapangyarihan sa militar ay dapat bumalik ng direkta sa emperador. Kasama rito ang posisyon ni Henry bilang prinsipe na ministro ng mga usaping militar, pati na rin ang kanyang tungkulin bilang gobernador-general ng unang Imperial Guard at agad na naunawaan ni Indra ang logic sa likod ng ideyang ito. Kung may isang taong namumuno sa mga puwersang militar na sumalungat sa kagustuhan ng emperador, maaaring alisin ng taong iyon ang iba pang mga pinuno at subukang kunin ang kontrol sa imperyo at dahil sa panganib na iyon ay mas ligtas kung ang emperador mismo ang may ganap na kontrol sa hukbo, sumang-ayon si Indra na ito ay isang matibay at makatuwirang argumento. Nagulat din siya na si Noah ang nagmungkahi nito, dahil si Noah mismo ang mawawalan ng sariling posisyon kapag ginawa ang pagbabagong ito at tinanggap ng emperador ang ideya, mabilis na nagsulat ng isang opisyal na kautusan na nag-aalis kay Noah sa kanyang posisyon bilang gobernador. Nang matapos ang dokumento ay ibinigay niya ito kay Noah at pagkatapos nito, nagsulat ang emperador ng isa pang kautusan na nasa anyo ng isang liham at ibinigay ang dokumento sa tagapaglingkod na mensahero, ang liham na iyon ay para kay Oscar. Gumamit ang emperador ng ilang simpleng senyales ng kamay upang bigyan ng mga tagubilin ang tagapaglingkod tungkol sa kung ano ang gagawin sa utos. Pinagmasdan ni Noah ang mga senyales ng kamay at napagtanto niya na napakasimple lamang ng mga tagubilin. Dahil dito, naunawaan niya na ang tagapaglingkod ay sinanay lamang upang gawin ang ilang tiyak na gawain at pagkatapos nito, nagtanong muli si Indra sa emperador at tinanong niya kung paano niya balak alisin si Albert sa posisyon bilang prinsipe na tagapagmana. Bago pa sumagot ang emperador ay ipinahayag ni Noah na ang huling desisyon ay ganap na nasa emperador, bilang emperador ang kanyang kapangyarihan ay ganap at absolute at may kapangyarihan siyang pumili o alisin ang isang tagapagmana kailanman niya nais. Gayunpaman ay itinuro rin ni Noah ang isang mahalagang pagkakaiba. Hindi tulad ni Gilbert at si Albert ay hindi nakagawa ng anumang tiyak na krimen at dahil dito, naniniwala si Noah na mas mabuti kung mananatili pa ring prinsipe si Albert kahit hindi na siya ang prinsipe na tagapagmana. Binanggit ng emperador na iaanunsyo niya sa publiko na hindi nagkasala ng pagtataksil laban sa imperyo si Albert, gayunpaman ay iginiit niya na hindi niya maaaring ipagkatiwala ang hinaharap ng imperyo sa isang taong tulad ni Albert, hindi niya ito itinuturing na magandang plano. Pagkatapos ay tinanong ni Indra ang emperador kung may posibilidad pa bang maging tagapagmana si Albert balang araw, malamig na sumagot ang emperador na hindi na at doon naunawaan ni Noah na tuluyan ng tinalikuran ng emperador si Albert. Sinimulan ng emperador na isulat ang opisyal na mensahe na mag-aalis sa karapatan ni Albert bilang tagapagmana at habang nagsusulat siya, napansin ni Indra na mas magulo kaysa karaniwan ang pagkakasulat ng emperador at ipinaliwanag ng emperador na nahihirapan siya dahil inaalisan niya ng karapatan ang sarili niyang anak. Iminungkahi ni Noah na hayaan na lamang ng emperador na manatili ang pagkakasulat ng mensahe kung paano ito ginawa at sa ganitong paraan, ipapakita ng opisyal na mensahe ang tunay na damdamin ng emperador at hindi iyon ganap na mauunawaan ni Albert, nagustuhan ng emperador ang ideya at pumayag siya. Matapos ang sulat ay ibinigay niya ang papel sa mensahero at nang basahin ng mensahero ang papel, agad itong nag-react at mabilis na sinabi ni Noah na tumigil siya at napagtanto ng mensahero na nabunyag na ang kanyang lihim at sinubukan niyang tumakas. Madali siyang pinigilan ni Noah sa pamamagitan ng pag-uutos kay Leviathan na pigilan siya, dahilan upang bumagsak ang mensahero at pagkatapos ay iginiit ng ating bida sa emperador na ang mensahero ay marunong talagang magbasa. Nagsisinungaling lamang ang lalaki nang sabihin nitong hindi siya marunong magbasa. Agad na ipinatawag ng emperador si Cruz sa silid at tinanong siya tungkol dito at napaluhod si Cruz at nakiusap ng kapatawaran. Binanggit ni Noah na dapat ipapatay ang mensahero dahil nilinlang nito ang emperador. Tungkol naman kay Cruz ay naniniwala si Noah na ang kanyang pagkakamali ay bunga lamang ng mahinang pagbabantay. Iminungkahi niya na bawasan ng 6 na buwan ang sahod nito bilang parusa at pumayag ang emperador at ng gabing iyon, nakipagkita siya sa emperador at iniulat na naisagawa na ang pagbitay sa mensahero. Binanggit din niya na nagsimula ng ipahiram ni Leviathan ang kapangyarihan nito kay Noah,
Natuwa si Noishil nang marinig ito at naniniwala siya na maaaring maging isang tao si Noah na kayang malalampasan ang pamana ng panahon ng pilak. Sumang-ayon ang emperador at sinabi niyang patuloy niyang pagmamasdan ng mabuti si Noah. Kinabukasan ay umalis ang ating bida mula sa kanyang mansyon sakay ng karwahe habang sinasamahan siya ni Shirley bilang escort. Napansin ni Shirley na tila malalim ang iniisip niya at tinanong kung saan sila pupunta at nagulat si Noah dahil bihira magsalita si Shirley ng ganoon, kaso sumagot pa rin siya na pupunta sila sa mansyon ng prinsipe na tagapagmana. Samantala Biyernes ng gabi ang gabing karaniwang pinapanood ni Noah ang pagtatanghal ni Alichi. Napansin ni Alichi na wala siya roon at gayunpaman ay patuloy siyang kumanta habang inaalala ang mga sandaling magkasama sila. Kinabukasan ay dumating si Noah sa mansyon ni Albert, magalang siyang bumati at humingi ng paumanhin sa pagbisita ng walang paunang abiso. Iginiit ni Albert na walang problema dahil magkapatid naman sila. Dinala ni Albert si Noah sa kanyang pribadong hardin upang makapag-usap sila ng sarilinan at habang umiinom sila, binanggit ni Noah na ang emperador ay maglakbay sa Hilaga ngayong taon, tulad ng lagi niyang ginagawa upang makatakas sa init ng tag-init. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nais ng emperador na sumama si Albert sa kanya at nagulat si Albert nang marinig ito at sa mga nakaraang taon, kapag umaalis ang emperador sa kabisera ang prinsipe na tagapagmana ang naiiwan upang mamahala bilang kapalit niya. Nakakatulong ito upang magkaroon siya ng karanasan bago siya maging emperador. Nang marinig ni Albert na hindi ito mangyayari ngayong taon at agad niyang naunawaan ang sitwasyon, tiningnan ni Albert si Noah at tinanong kung gaano karami ang alam nito. Sinabi ni Noah na malabo lamang ang paliwanag na ibinigay ng emperador sa kanya at ayon kay Noah, sinabi ng emperador na nais niyang matuto pa si Albert tungkol sa pamamahala at nagkunwari si Noah na hindi niya alam na nais ng emperador na turuan si Albert ng kanyang mga paraan ng pamumuno upang ihanda ito sa trono. Gayunpaman, alam ni Noah na nais lamang ng emperador na manatiling malapit si Albert upang mabantayan siya at alisin kung sakaling maging banta at matapos marinig ito, tumayo si Albert at nagpasalamat kay Noah sa impormasyon. Pagkatapos ay naglakad siya palayo ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapakita na hindi siya masaya. Matapos ang pagpupulong na iyon ay bumalik si Noah sa kabisera ng kaharian at dumating siya sa tamang oras para sa susunod na pagtatanghal ni Alichi. Nakipagkita sa kanya si Alichi at nangakong kakanta siya ng buong puso, pagkatapos ay umakyat siya sa entablado at kumanta gamit ang kanyang magandang boses, na nagbibigay aliw kay Noah at sa iba pang mga manunood. Nang gabing iyon, pumasok si Zoe sa silid at ipinaalam kay Noah na may isang bisitang naghihintay sa kanya na nagpapakilalang Olivia Coyle at di agad nakilala ni Noah ang pangalang iyon. Kaso alam niya na hindi ito papasukin ni Zoe kung hindi ito mahalagang tao kaya't sinabi niyang papasukin ito. Pumasok si Olivia sa silid at agad siyang tinanong ni Noah kung bakit siya dumating ng ganoon kalate sa gabi. Binanggit ni Olivia na dumating siya upang magbigay ng mahalagang impormasyon at ipinaalam niya kay Noah na si Albert ay nagpaplanong magsagawa ng kudeta ngayong gabi mismo. Ayon sa kanya ay balak ni Albert na pilitin ang emperador na bumaba sa trono.